Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Natapos na po ang palugit na ibinigay kay Pastor Apollo Kibuloy pero hindi pa rin po siya sumipot. Kaya napirmahan na po yung warrant of arrest niya nung pang Biyernes, March 15. So this week, umpisa na po ng manhunt para kay Apollo Kibuloy. Pero bago po natin pagpatuloy yan, good news po muna tayo para lalong maasar ang mga anti-Marcos. Alam nyo naman, allergic na allergic ang mga anti-Marcos sa mga good news. Pag sinabing magandang balita na ginawa ng ating presidente, nako, nangangati na po yung mga yan. So ito po, net satisfaction rating ni PBBM tumaas ayon sa SWS. 65% adult Filipinos satisfied with President Bongbong Marcos's performance. So hanggang doon na lang po muna yung balitang yun. Huwag na nating i-detalye at baka atakihin sa puso itong mga anti-Bongbong Marcos. Lalo na po ngayon, siguradong tataas pa po yan. Dahil alam niyo naman, habang binabanatan nila si President Bongbong Marcos, lalo pong nagpapakita ng suporta ang silent majority ng mga Pilipino na ayaw na ng gulo, gusto ng katahimikan, gusto na makabangon ang ating bansa. Pero paano po tayo babangon kung may mga katulad ng grupo ni former President Rodrigo Duterte na ang agenda nila ay pabagsakin ang gobyernong ito dahil gusto nilang iupo si Vice President Sara Duterte. Kaya lang hindi po talaga po pwede, hindi po mangyayari dahil hindi po papayagan ng taong bayan yan. Dahil nakita na po ng majority ng Pilipino na pangsariling interest lang ng grupo ni Duterte at yung kanya mga alipores. Kaya nila gustong pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Hindi nyo na po mauuto ang mga Pilipino. Gising na po lahat. Kung meron man dyan mga nagtutulog-tulugan at pinagpipilitan na walang nangyayari sa administrasyon ni President Bongbong Marcos at hindi naman daw tayo umaangat, wala daw silang nararamdaman, ay dahil hindi naman po kayo nagre-research, hindi po kayo nagbabasa. Pumunta po kayo sa page ng gobyerno natin at doon malalaman nyo lahat. Ay oo nga pala, hindi naman kayo pupunta doon eh. Dahil ayaw nyong makarinig ng magagandang balita. So, i-stressin nyo na lang yung sarili nyo at papaniwalain nyo ang sarili ninyo na walang nangyayari. Sorry na lang kayo. Maging bitter na lang kayo for the rest of your lives. So, sabi ko sa inyo, sa ginagawang ito ng grupo ni Duterte at ng kanya mga alipores, asahan po natin na tataas pa ang net satisfaction rating ni President Bongbong. Dahil sunod-sunod po ang magagandang ginagawa niya para sa ating bansa. Tanggapin man nila yan o hindi. Isa pa pong ikawiwindang nito mga anti-Marcos. Nung sinabi ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, marami pang gagawin para sa mga libo-libong magsasaka. Napakarami nila. Yung 20 to 30 pesos per kilo ng bigas, pangarap ko yun. Ipagdasal natin dahil hindi agad-agad yan. We will work for it. It is a long process. So, siyempre, ipagpipilitan na naman ng mga anti-Marcos na hindi pangarap yan, ipinangako yan ni Bongbong Marcos. Well, magpakita nga kayo ng video na magpapatunay na nanggaling mismo kay PBBM na sinabi niyang nangangako siya na ibababa niya sa 20 pesos ang bigas. Parang yung polvoron video lang yan eh. Wala din naman kayo maipakitang video na nagpopolvoron si President Bongbong. Maglabas kayo ng video na sinabi mismo ni PBBM na ibababa niya ng 20 pesos ang bigas at yun ay pangako niya. Pero ito po, inulit ni President Bongbong, pangarap. So kung hindi nyo pa rin naiintindihan at hindi nyo alam ang kaibahan ng pangarap at pangako, bahala na kayo sa buhay ninyo. So, mabalik na po tayo sa topic natin. Ngayon, mag-uumpisa na po ang manhunt para kay Kibuloy. Actually, hindi naman ito magiging manhunt dahil alam naman ng PNP or kung sino man ang aaresto sa kanya kung nasaan si Kibuloy. Sabi po dito sa balita, Kibuloy is holed up in the highlands of Davao, praying for divine guidance while continuing to run his Kingdom of Jesus Christ ministry. Nagdadasal daw po si Kibuloy for divine guidance. Well, too late for Apollo Kibuloy. Wala po siyang matatanggap na divine guidance
Dahil ito na po ang panahon na kailangan harapin ni Kibuloy itong mga inaakusa sa kanya. So, hindi po mahihirapan ang ating kapulisan unless umalis si Kibuloy sa kanyang highlands at magtago kung saan. Kasi nga naman, itong si Topacio, yung pong attorney ni Kibuloy, may delaying tactics. Sinabi pa niya sa Kongreso na last week kakausapin niya si Kibuloy para malaman kung ano ang kanilang gagawin. Lumagpas po yung 3 araw na binigay sa kanya, pero wala pa rin pong nangyari. So, kahit na anong delaying tactics pa ang gawin ng grupo ni Kibuloy, sooner or later, you just have to face the music. Ito naman kinakasang warrant of arrest ng Senado. Ano na po ba ang nangyari? Ayon po sa GMA News Online, Hontiveros pushes anew for Kibuloy's arrest. So, ibig sabihin, hindi pa yata napipirmahan yung arrest warrant. Dahil sabi dito, Senator Risa Hontiveros on Monday called for the immediate issuance of an arrest warrant against the Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, saying the latter's response to the Senate panel's show cause order was nowhere near satisfactory. Sabi ni Hontiveros, we, including my legal team, immediately read through and assessed the documents carefully, mindful of due process for the accused, but also with a view of ensuring that the Senate as an institution is protected from dilatory tactics of parties. Isa po ang naging maliwanag sa aming pag-review. His explanation is nowhere near satisfactory. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. So sabi ko sa inyo pinapaikot-ikotan ni Kibuloy ang Senado at ang Kamara. So sa ginagawa niya yan, pinapaikot niya ang mga Pilipino. Papayag ba naman tayo nun? Kayong nasa Kongreso at nasa Senado, dapat nyo talagang gawin ang trabaho nyo. Buti pa tong sa Kamara, nag-issue na sila ng warrant of arrest. Dito sa Senado, hindi pa pala napipirmahan. Dahil anong sabi ni Zubiri na siyang dapat pumirma? Kadarating lang daw kasi ni Zubiri, kasama niya po ang ating presidente na bumisita sa Czech Republic. At ang sabi niya, I shall review the reply of Pastor Kibuloy and Senator Risa today so we can give a decision soonest. Natatandaan nyo na nung natagalan yung paglabas ng subpoena kay Kibuloy dahil hindi pa napipirmahan ni Migs Zubiri. So ito na naman, delaying tactics. Alam nyo, nag-iisip na ang taong bayan tungkol dito kay Zubiri. Hindi kaya sinasadya nito na hindi agad pirmahan yung dapat pirmahan. At ito na naman, i-review daw muna niya yung reply ni Pastor Kibuloy. Kasi itong mga senador na nagtatanggol kay Kibuloy, sinasabi nila dapat daw mabigyan ng due process. Hindi po ba yan din ang sinabi ni VP Sara? Bigyan daw ng due process si Kibuloy. Ano pa bang due process ang hinahanap nila? Ang tagal na nito. Ilang beses na yung mga ginawang Senate hearing at yung hearing sa Kamara. Sumipot ba si Kibuloy? Hindi. Ilang buwan na po ang lumipas at hindi nagpapakita sa Kibuloy. Hindi ba sobra-sobrang due process na yon? Sabi naman ng mga nagtatanggol, may mga senador dyan na nagsasabing dapat sa korte na at wala na dapat pakialam ang Senado sa kaso ni Kibuloy. Pero sinabi naman po ng Supreme Court that despite the pendency of a criminal or administrative case, the Senate is allowed to conduct an inquiry in aid of legislation. At sinabi naman na yan ni Risa Hontiveros na ang hearing na yan ay in aid of legislation. Pero siyempre, itong mga nagtatanggol kay Kibuloy, hindi naniniwalang in aid of legislation. Ang gusto nila due process, tulad ni VP Sara. VP Sara naman, bakit hindi mo pabayaan ang Senado at ang Kamara na gawin ang trabaho nila? At dito sa mga senador na nagtatanggol kay Kibuloy, hindi ba kayo ay ibinoto ng taong bayan para pagsilbihan ang taong bayan, hindi para pagsilbihan at ipagtanggol ang iisang tao? Kayo mismong mga senador ang gustong sumira sa institusyon ng Senado. Kung gusto nyo ipagtanggol si Kibuloy, mag-resign muna kayo bilang mga senador
at pwede nyo nang gawin lahat ng pagtatanggol ninyo. Pero habang kayo ay mga senador ng bayan, dapat ang ipagtanggol nyo ay ang taong bayan, hindi ng iisang tao. Dapat nga ang ginawa ninyo ay kumbinsihin si Apollo Kibuloy na humarap sa Senado nang mapakinggan yung kanyang panig. Hindi sa ginagawa nyo yan, lalo tuloy hindi naririnig ng taong bayan itong side ni Kibuloy. At tuloy, siya ihinahatulan ng guilty. At yun naman ang sasabihin ninyo. Kaya ayaw humarap ni Kibuloy dahil siya ay hinatulan ng guilty. Hindi po. Pero hindi nyo maaalis sa taong bayan na siya ay pag-isipang guilty dahil nagtatago siya at natatakot lumabas. Huwag ninyong gawing katawa-tawa ang institusyon ng Senado. Kitang-kita na pinaiikot kayo ni Kibuloy. Kayo naman nagpapadala. Pumapanig kayo sa isang side. Bakit hindi nyo pakinggan yung side ng kabila? Yung mga nag-aakusa ng panghahalay, ng sexual harassment, ng human trafficking. Sila ba walang karapatan sa due process? So huwag na po nating hintayin itong arrest warrant na pipirmahan ni Zubiri. Dahil nakakawala na po ng tiwala ang Senado natin na sinisira ng iilang senador na nakalimutan na ang kanilang boss ay ang taong bayan. Ang taong bayan na nagpapasweldo sa kanila na dapat ang tinitignan nila ay ang kapakanan ng bawat Pilipino, hindi ng iisang Pilipino. So hihintayin po natin yung mga kaganapan na yan. Basta sa House, naglabas na po sila ng arrest warrant. Sa Senado naman, ihintayin natin kung paano ipagtanggol ng mga senador na ito ang kanilang among si Apollo Kibuloy. At bago po ako magtapos, update po sa balitang sasampalin ni Atty. Glenn Chong, ang ating First Lady Lisa Marcos. Meron na pong nagsampa ng reklamo sa Supreme Court. Sabi po dito, a Manila-based lawyer has written the Supreme Court seeking an investigation of former Biliran Representative Glenn Chong for remarks he supposedly made at a prayer rally that he would slap First Lady Lisa Araneta Marcos. Such reprehensible remarks not only demoralize the dignity of Atty. Lisa Araneta Marcos as First Lady of our country, but also reflect a disturbing attitude toward women in general. As citizens of the Philippines, we must uphold the principles of equality, respect, and dignity for all individuals, regardless of their gender or position. Sabi po yan ni Atty. Daniel Y. Laogan sa kanyang sulat kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Sabi pa po ni Atty. Laogan, the matter deserves a thorough investigation by the appropriate authorities to warrant accountability and uphold the integrity of our legal profession. He claimed Chong's alleged remarks are not only unethical but also violate the Code of Professional Responsibility and Accountability. So, ini-expect po ng taong bayan na madidisbar itong si Atty. Glenn Chong. Dahil kung si Atty. Larry Gadon ay dinisbar ng Supreme Court nang dahil sa mga remarks niya laban kay Raisa Robles, ito pa kayang pagbabantang ginawa ni Glenn Chong sa ating unang ginang? So, hihintayin po natin kung ano ang magiging hakbang ng Supreme Court dito sa kaso ni Atty. Glenn Chong. So, isang paalala po sa ating mga sumusuporta sa ating gobyerno, lalong-lalo na kay President Bongbong Marcos. Dapat po alerto tayo. Hindi po tayo pwedeng natutulog sa pansitan dahil itong grupong nais ibagsak si President Bongbong Marcos ay hindi titigil hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang layunin na sinasabi ko naman po sa inyo, hindi po magtatagumpay. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos ti Agnina, peace.